Masarap ulam niya, sardinas. Sarap. Dandan. Ate, ano pong pangalan nyo? Crisel po. Ha? Crisel. Crisel. Ilan taong ka na? 37. Bali, ilan yung anak mo? 5. 5? Anong pangalan mo, kuya? Ha? Johan. Johan. Ilan taong ka na, Johan? Ha? 8. So ito, ate, ilan taon na? 1 taon. 1 taon. Tapos yung tatlo? 18, saka 12, saka 14. Okay. So, asan yung asawa mo, ate? Ano po, nasa lugar nila. Anong ginagawa? Nagtatrabaho. Anong trabaho ng mister mo? Barangay tanong. So, magkano kinikita ng asawa mo? Maliit lang, nasa 1 plus ka. Kada buwan? Eh, ikaw, ano naman ang trabaho mo? Nagwawalis lang dito sa namin. Skinny ko. Ate, bakit dito kayo natutulog sa gilid ng kalsada? Wala kaming bahay. Bakit? Mahirap maghanap ng bahay dito. Wala kaming trabaho pa rin. Asan na yung bahay nyo dati? Tinanggal na sa mga squatter kasi yun eh. Nilipat na kami. Kaya napadpad kayo dito? Dito kasi hanap buhay namin. Ano ba yung hanap buhay nyo dito? Titinda. Titinda? Ano? So ngayon meron ba ba yung tindahan? Wala eh. Ilang buwan na kami walang tinda. Bakit? Wala rin pera. Kumbaga nalugi? Kasi doon lahat kinukuha lahat. Baon. Pagkain, araw-araw. Ate, hindi ka ba natatakot dito na matulog sa gabi? Kasi natatakot ako. Kasi may mga sasakyan. Sa amin. Basagi kami. Eh, wala naman kami dyan. Konting dasal na lang. Dasal-dasal lang sa Panginoon.
ate, paano kayo nagkakasya dito? Ano, maglalatag ng kahot, ganito. Tapos? Saging. Tapos plywood, wala na, yun lang. Dikit-dikit na kami. Wala, may walis kasi, walis. Yan. Wala na, wala tayo walis eh. May sa tindahan doon sa kabila ko naman. O, iwan mo na yung dati. Konting lang, walis-walis para hindi kami mapahal sa terminal ng mga sasakyan. So, bali ito yung nagiging trabaho mo. Binabayaran ka ba dito? Yung iba, binibigyan ako, yung iba hindi naman. Pero para sa akin, tulong ko na rin sa kanila. Pakikisama na. Para hindi lang kayo mapaalis dito? Oo, para hindi kayo mapaalis. Sila, malinis ng kalsada. Lagayan namin dito. Ito pa. Wala kami mga paglagyan eh. Ito na. Ano yan, mga damit? Opo, wala kami lagayan ng mga damit eh. Nakasako lang siya. Sako na lahat. Opo, sama-sama na. Saan kayo nagtitinda dito dati? Ito po, maliit na cooler. Ano yung tinitinda nyo dito? Mga kape, tinapay, sigarilyo, soft drinks. Mga ganon. Opo. Okay. Kung sakaling gusto mo pa bang magtinda ulit? Bakit hindi? Kung tayo may magbigay sa amin, may maawa sa amin. Ano to, mga Ano po, yung tubig mainit namin. Tubig na mainit. Pag nagkakape. Dito naman, sino natutulog dito? Mama ko. Mama mo. Tapos kayo dito na sa labas? Naglalatag kami dyan ng mga kahon. Siksika na kami dyan. Ito. Dito kayo nagluluto na. Tuwa namin, tinulig. Ito. Kaya ulam namin. Sardinas. Sardinas. Ito, CR namin. Dito kami nailigo. Ito. Pwede bang makita ang CR nyo? Dito. Diyan Okay. po kami nailigo. Tubig namin. Tubig. Ito na. Bari, lang, tinakpan nyo lang ng Opo, kortina. tolda. Paano naman yung tubig nyo? Saan kayo kumukuha ng tubig? Ano po, Yan lang po, sa mga kakilala. Ha? Yan lang po sa may kakilala. Nakikigit lang po kami. Ano?
nakatago ang igib mo. Bakit? Bawal? Bawal. Eh, paano pag hindi kayo nakakuha doon? Wala, hindi kami makakapagluto, mga ganun. Ano nilalagay nyo dito? Plywood. Nalatag namin yung karton. Ganito na yung ano nyo? Opo, ganyan lang po yan. Wala kaming unan, wala kaming puso. Unan, wala kayo? Wala po. Walang panig, walang puso. Oo? Ganyan lang. Eh, paano ka? Hindi sumasakit yung likod mo. Ha? Minsan. Hindi naman. Masarap ba matulog sa labas? Walang Ha? po. Sarap? Grisel, hindi ka ba hindi ka ba natatakot na baka pagising mo wala na yung bunso mong anak? Natatakot rin po kasi pero wala kayong magawa, wala pa kayong bahay. Baka madukot ng sindikato, baka benta yung anak mo. Ha? Natatakot rin po. Ito, itanong ako sa iyo, Grisel. Kung halimbawa man merong isang foreigner na matanda na tapos mayaman, tapos yayain ka magpakasal, papayag ka ba? Kung tanggap niyo ba ako, bakit hindi? Eh, paano yung asawa mo? Iwanan ko na yun. Iiwanan mo na. Hindi. Oo. Masaya na akong ganito yung kasama ko yung mga anak ko. Ayoko na mag-asawa pa. Kahit Kung na wala ako sakit sa ulo. kahit na may bibigay yung yung mga luho mo, yan. Hindi na siguro. Panandalian yaman lang siguro yun eh. Kapag nagsama na kayo matagal, wala rin. Babawiin niya rin lahat yun. Babalik ka matayan ko. Ulit. Tama na yung mga anak ko na lang kasama. Grisel, buti hindi kayo pinapaalis dito. Minsan po, pinapalis kami, pero nakikiusap na lang kami kasi wala rin naman kami talaga matutuluyan.
Hanggang sa pumayag na rin sila, naawa sa amin. Basta malinis lang kami dito sa So, basta tinitirahan ano, namin. linisin nyo Linisin na. lang namin yung tinitirahan namin. Okay. Gusto mo bang kumain dyan sa McDonald's? Bakit di ka pa nakakain? Gusto mo kumain sa McDo? Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Yan, napakadami oh. Ayan, ate. Ito na yung daw namin regalo namin sa'yo. Hello, magandang gabi. Gabi po. Yan oh, daming regalo oh. Yan, kunin lang namin yung iba ha. Ayan na. Ayan oh. Ito ano, Crisel. Crisel ano, pangalan mo? Pasensya na sa pag-aantay ha. Nabigla ka ba sa dala namin? Opo. Ha? Inaasahan na may mga regalo po kami. Ayan, napakadami ano. Ayan. Para sa inyo to ha. Maraming salamat po. Ayan. O, ano yan, bubuksan natin. Titignan natin kung ano ba mga laman ng mga yan ha. Sige, sige. Ayan oh.
tutulungan rin namin kayong itabi itong mga to para hindi mawala, no? Para hindi manakaw, ha? Salamat Sige, po. sige. Okay, so ito, Crisel. Bumili kami ng ano, ng itlog. Ayan. Para pang-almusal nyo. Yan, ha? Okay. Tapos ito pa, bumili kami ng mga kape. Ayan, napakadami niya, no? Ito, oh. Ayan, napakadami niya. Bumili kami ng kape. Yan. Tapos ng mga, ito ba? Mga gatas. Para kay baby. Oh, baby, oh. Ano ba? Yan. Oh, ito mga gatas, ha? Kasi na, nagkagatas pa siya. Ayan, ito, pwede mo pa ito, ha? Ayan, tumalit muna natin dito, ha? Dami yan, no? Ano? Dito pa, bumili kami ng mga tinapay. Ito, ng mga biscuit, oh. Johan, oh. Ayan, oh. Dami, oh. Ilapag mo dyan, Johan. Lapag mo dyan, oh. Ayan, oh. Hawakan mo yung iba. Gusto mo, kainin mo na. Ito pa, ayan. Salamat kayo, ma'am. Oh, ito pa, oh. Ayan, napakadami yan, ha. Pwede ka rin magtinda, Crisel. Pwede mo na itinda yan. Napakadami yan. Oh, ito pa, oh. Ayan. Laking tulong po sa amin. Ganun ba? Ayan, nga natin ito. Tulong po kayo ng langit. Thank you so much. Tapos ito naman, bumili kami ng mga personal hygiene nyo. Ha, kagaya ng shampoo. Ayan, nag-shampoo ba, Johan? Hindi. Ayan. Ito, bumili kami ng mga sabon, panligo, toothpaste. Ayan, tapos sabon panlaba, powder. Ayan, ha. Tapos, mga conditioner pa. Ayan. Pag muna natin. Welcome. Ito naman, ito mga biscuit din to eh, nahiwalay ng bakit eh. Ay, napakadami yan, oh. Hindi, oh, tinapay, oh. Ay, ito pa yun, ano? Salamat po. Ayan, ito pa. Ayan, tapos may mga noodles. Ayan. Makain ka ba ng pansit canton? Ito. Ayan. Ito pa. Ayan. At syempre, ito naman, ito pa, yung mga noodles na sabi ko. May mga ano dito, may mga beef, may mga chicken, yan, marami yan, tapos may mga pansit canton pa, ha. Ayan, pag muna natin yan. Ayan. So ito, marami ito, ha, pakita natin ito. Ayan, napakadami yan, ha. Ayan, sige. Tapos, higit sa lahat, meron tayong isang sako ng bigas. Maraming salamat po, yay! Barong! Tapos, syempre, wala kayong pang ulam. Isang sako ng bigas. Bumili na kami ng maraming dilata. Sardina! Marami, oh. Dilata! Ano nga pala? Ito, mantika. Para sa itlog nyo, ha? Hawakan mo. Itong mga dilata na to, kasi mga iba't ibang klase, ha? May mga century tuna, sardinas, ayan, tapos may mga meatloaf. Ayan, marami to, ha? Ayan. Ito, Omrad, pakita mo. Ayan. Okay, napakadami yan, ha? Hindi ka na makailabas, ha? Hindi ka na makailabas. Ayan, para sa inyo yan. Dahil malapit na ang Pasko, di ba? Aabot to sa Pasko, di ba? Bigyan mo si baby. Maraming salamat sa inyo magkasama. Okay. O nga pala, paalam ko lang pala kung kanino galing ko, ha? Galing ko kay Comrade Mark, kay Sir Mark, ha? Saka sa ating mga contributors. Ayan, nanonood siya. Pangalan niya. Salamat po, sir. Sana po pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat. Sana marami pa kayo matulungan na katulad ko. Salamat po. At ito nga pala, yung halaga na to is nasa worth 6,000 pesos. Bibigyan na namin para hindi kami bumili. Kami na ang bumili para sa inyo, ha? Yan. Okay. So, ito lang. Mag-ingat kayo dito sa kalsada, ha? Lalo na wala kayong topic, ano? Nakita ko rin kagabi, eh. At ikaw, no? Dalawa yung anak mo. Ingatan mo yung mga anak mo, ha? Saka ikaw mag-ingat ka rin dito, ha? Sige. So, paano i-arrange natin to? Yan, wala rin. Congratulations, Crisel, ha? Ano, Johan, ha? Salamat kuya kama. Welcome. Ayan. Siyempre, gusto natin pasalamatan sa ating mga contributors, pati si Comrade Mark. Salamat po na marami. Ano, una na kami, ha? Eh, tutulungan namin kayo dito mag-arrange, okay? Sige. Welcome.
Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Ayan, ang dami ng pagkain ni baby, oh. Kinakain niya na, oh. Kuya. O, buksan mo na, okay na yan. Pwede naman kainin, sa inyo yun eh. Buksan niyo na. Ayan. So, aabat yan hanggang Pasko sa inyo, Crisel, ha. Salamat po ng marami. Welcome, welcome. Ayan. O, ito, Crisel, ikaw na ang bahala kung ititinda mo, kakainin nyo, ha. Pero sa inyo yan, okay? Salamat po ng marami. Sige, sige. Someone left a comment. He said, "Mark, why do you only show poverty in the Philippines? Instead of showing poor people, why don't you show the rich Filipinos and their luxurious lifestyle? Not all Filipinos are poor, there are rich Filipinos too. You are degrading our country for showing poverty and poor people on the internet." Mark's reply: "My friend, you are on the wrong channel. I suggest you subscribe to the wives of some Filipino politicians who do nothing but to show their extravagant and luxurious lifestyle on social media. Yes, leave this channel and subscribe to them if you only want to see the delusion of reality in the Philippines. I upload videos and films about poverty in the Philippines to spread social awareness. I want the whole world to see that social inequality, huge economic inequality, oppression, repression, exploitation, and abuse do exist in the Philippines. It is wrong to accept that poverty naturally exists, and there's nothing we could do about it. We can't just play deaf, mute, and blind. We have to be aware, we have to pay attention, and we have to do something about it." Mark said, quote, "In the Philippines, it is accepted by the society that poverty exists, that millions of Filipinos experience hunger. It is accepted by the society that corruptions are rampant. The bottom line, dire poverty and corruptions are part of the norms. Most rich and middle-class folks do not want to talk about it. They simply do not care. They only talk about the world that revolves around their lifestyle. People like I who talk about problems of the country and societal issues are considered leftists. They accuse us of being anti-government communists. That's how narrow-minded most people are. This is what I want to say. It is wrong. It is wrong to accept that dire poverty and rampant corruptions are part of our society, and to have a mentality that there's nothing we could do about it. If we really want to eliminate poverty, the first thing that we need to do is to change our bent mentality. We have to be aware, we have to pay attention, and we have to do something about it." Unquote. Maipapakita ko sa mga haters,
sa mga judgmental at sa mga taong nagbabato ng false assumption. So ano, nakita nyo? Nakita nyo kung gaano kaliit ang kinikita ko sa kada upload ng video/film sa channel ko. Nakita nyo kung gaano kaliit, ano? Walas tek, di hamak na mas malaki ang gastos ko kaysa sa kinikita. Di hamak na mas malaki ang gastos ko sa pre-production kaysa sa kinikita sa kada upload ng video/film sa channel ko. Teka, walas tek. Bakit ko nga ba ginamit ang salitang kinikita? The fact is, wala namang kinikita. Wala namang kita dahil mas malaki pa ang gastos ko kaysa sa pumapasok sa kada upload ng video/film sa channel ko. So bakit ko ginamit ang salitang kinikita? Wala namang kinikita. As usual, hindi mawawala ang mga taong tanga na nag-iisip o nag-aakala na walang gastos ang pre-production. Puchat, kahit nga sa post-production may gastos ako eh. May gastos na ako sa pre-production, may gastos pa sa post-production. Yung napakaliit na kinikita nitong channel na to, ginagamit ko rin naman sa pre-production at post-production ng mga gastusin. At take note, nagbabayad pa ako ng tax. Every year, nagbabayad pa ako ng tax kay Uncle Sam, kay Taxman. Yung mga YouTuber na yan sa Pilipinas, yung mga copycats na ginagamit ang mga mahihirap para sa YouTube money, nagbabayad ba ng tax yung mga yan? Nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. At yung mga gumagawa ng videos para sirain ang aking pangalan sa mga viewers at sa kanilang mga viewers, nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. Well, kung kumikita sila sa mga videos o sa mga uploads nila, technically speaking, kailangan nilang kumuha ng business permit. Kapag kumikita ka ng pera mula sa isang bagay o mula sa isang pinagkakakitaan mo, technically speaking, kailangan mong kumuha ng business permit. May business permit ba yung mga yan? I doubt it. Nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. Ang YouTube channel ko may business permit. Ang YouTube channel ko may business permit mula sa Los Angeles Office of Finance. At every year, nagbabayad ako ng taxes. Take note nagbabayad ako ng taxes every year at every year din, rine-renew ko ang business permit ko. Sa mundong to, marami kasing bobo. Maraming bobo na inaakala nila na porket gumagawa ka ng mga videos at nag-a-upload sa social media, automatic yayaman ka na. Maraming bugok, maraming tanga, maraming bobo. Mga bobo, kailangan mo ng hundreds of thousands of views. Kailangan mo ng millions of views para masabi mong kumikita ka. Sa akin, tignan mo kung gaano kaliit ang views. Tignan mo kung gaano kaliit ang viewer engagement. Napakaliit. Marami kasing bobo at tanga
Ate, magandang gabi po. Asan po yung pamilya nyo, ate? Nasa Bicol. Ikaw lang po yung nandito? Pero may anak po kayo. Meron. Ilan po ang anak nyo? 5. Malalaki na ba? Lalaki na. May Bakit? mga trabaho na. Bakit po napadpad ka dito? May kamag-anak din kasi ako dito sa Marikina. Oo. Tapos, Ayun. bakit biglang ito na naging hanap buhay mo, ate? Malakas din ang kita rito. Kung depende lang din kung makatempo ka. Depende kung makakachempo ka. Asan po yung asawa nyo? Wala po. Wala po ako. Okay. So, bali ate, alam ba ng mga anak mo na ganito ang trabaho mo? Hindi. Hindi. Hindi alam. Pero nakikita mo ba sila? Nakikita pa kayo? Okay. Ilan taon nyo na pong ginagawa yan, ate? Mga 3 years na. 3 years na po. Ilan taon na po kayo? 50. Ito naman mangingi ako. Para sa mga ganito. So bali ikaw lang pala mag-isa dito, no? Saan ka natutulog, ate? Yan lang sa ano. Bangkita lang din. Homeless ka rin. Sa bangketa lang rin.